Bibisitahin namin yung kaibigan namin si Baklang Paru-Paro. Ganito yun. At nabalitaan niya kasi namin siya nga ay na dengue. O, paru-paro na yun, nalalamok pa yan. Tayo pa kayang mga tao. Tara na. Ops, teka lang, pero bagay, buti na nga lang, napasilip nga ako sa sinampay namin sa likod. At kung hindi nga kako, tuluyan na nga itong mahuhulog. Nilagyan nga lang kasi namin to ng kaya, dito nga namin sinampay yung mga hangin. At sa sobrang lakas nga ng hangin, tinatangay na. At katulad nga ng 2 pundan na hindi nga namin siya nalagyan ng ipin. Kaya ayan, napunta sa bubong ng kapitbahay. At medyo nahihirapan nga din ako sa pagkuha. At walis ng bunga lang yung ginamit ko pa nung kit dyan. Di ba nga, alis kami, mainam na nga din yung sigurado. Makulimlim nga din kasi ng mga araw nga na at baka maabutan nga din ng ulan. At ang pagdesisyonan nga namin na ililim na lang muna. At kinabukasan na lang ulit isampay. Tapos dumaan na nga din yung Pasko't Bagong Taon na dito pa nga din yung regalo ni Baklang Paru-Paro. At total naman pupunta nga kami sa kanila at maiabot na nga din. Labas na ako ng bahay. Lakad, lubakad na lumak. So paano Purok2, maiwan ka muna dyan, naalis muna kami, baba. At hindi pa naman nga din kami nakakalayo. At ayan nga, pinasamahan niya kami ni Baklang Paru-Paro sa kampun niya. At nang hindi na nga din siya mag-asikaso sa amin kung ano nga ipapamerienda, dumaan na nga din kami dito. At agad-agad nga din kumuha na nga kami na maiinom, chichirya, saka tinapay. At mula nga sa amin, medyo malayo-layo nga din yung bahay nila at 2 barangay nga yung dadaan. At parang nasa 10 o 15 minutes nga yata yung pagkakabiyahin namin. Oh, di ba? Napakainit yan ng pagsalubong nila sa at akala namin mababawasan yung mga binti namin. Sige, nakabidyo kayo. Sige, subukan yung mga gat. Sige, pag kayo nag-trending, sige, ako makikinabang. Ang mga kasama ko, si Dayan, si Ate, si Joan, si Soso. At syempre, ang di mawawala, Sumana! Patay nga, sobrang tagal nga nang hindi namin pagkikita ni Baklang Paru-Paro. At ang pagkakatanda ko, ang huling sama namin nung nagbagyo pa kami. Medyo nandibago nga ako sa kanya at kitang-kita naman niya sa katawan niya na nagkasat. Ang laki nga ng pinayat niya. Sabi naman niya, ay, ayaw ko magpakumpala ko sa yan nga po yung lola niya na abot kwento. At ito nga kasi si Baklang Paru-Paro, matigas yung ulo. At i-share ko na nga lang, kaya naging Baklang Paru-Paro po yung tawag sa kanya. At saktong-sakto naman niya din kasi sa apelido niya, Mariposa. At totoo po yun, Mariposa yung kanyang apelido. At kitang-kita niya naman, talaga nga naman pinatatupan niya sa hitan. Sige, magkwento ka, kailan ka nag-umpisa uminom? 30. Oh, hanggang kailan? Hanggang Ados. Tuloy-tuloy yung inom. Ha? tuloy-tuloy. Tapos nilagnat na. Oh. Tara, inom. Inom daw, sabi ni Wena yo. Tara, inom. Tara na, inom. Labanan mo. Bakit hindi pa nararamdaman? Ay, oo, ganun niya sa sobrang lasing. Siyempre, hindi mo na alam yung kumakagat na lamok. Medyo nakakaasar nga lang yung kaibigan namin na tot na dengue ng atla. Aba, hindi man lang nagsasabi. At hindi man lang tuloy namin siya mabisit. At buti na nga lang, dahil may nagbalita nga sa GC namin. At ayun nga, chinat na nga agad ni Dayan si Baklang Paru-Paro na bibisitahin namin. At ang update naman niya po sa kanya, ay hindi naman na nga daw po siya nilalagay. At araw-araw nga din po sila nagpupunta ng ospital para ma-monitor yung platelets. At parang mababa nga daw yata yung bilang. At ang banggit nga din, 2 nga daw po silang na-dengue sa bahay nila. Ang bida nga din ni Baklang Paru-Paro, nakapagtumukto na nga daw yung alas 4, napakadami na nga daw mga nagliliparang lamok. At ayun nga po, nasa bandang likod niya kasi yung bahay nila. At napapaligiran niya sila dito ng palay sa kanang mangga. Dahil nga sa sakit niya na yan, ilang araw na nga siya hindi nakakapasok sa trabaho. Kaya sa panahon niya yun nauso na naman yung sakit, palagi po tayong mag-iingat. At tandaan, ang kalusugan ay isa sa ating kayaman. Di ba, Wena? Tama ako. Oh, busy lang kakakain niya na.